Isang mapagpalang araw po at muli na naman po tayong magsama-sama. Mga minamahal kong Bulakenyo, para sa episode ng ating programa, samahan niyo akong tuklasin ang mga nagagandahan at nakabibilib na mga destinasyon sa ating lalawigan na talaga namang mapapamangha ka. At gayon din ay magbibigay aral, siyempre, sa ating lahat. Kaya po, tara na! Samahan nyo akong tunghayan ang mga tampok na istorya dito lamang po sa nag-iisang programang pang-telebisyon ng ating lalawigan, Galing Bulacan. Mga Pinoy ay natural na mahihilig sa mga matatamis na pagkain, tulad ng tsokolate. Pero kung ikaw ay health conscious at naghahanap ng dessert na healthy, doon po sa bayan ng Giginto ay matatagpuan ang Ben's Blend PH na gumagawa po ng chocolate bars na gawa po sa purong kakao. At kung mahilig kang magtsaa, tamang-tama ang Kakao Tea para sa iyo. Para naman sa mga vegan, mayroon din po silang vegan milk chocolate. Atin na pong panoorin at suportahan ang produktong Bulakenyo. Dito po sa Galing Bulacan. Marami sa atin ang mahihilig sa tsokolate. Mula sa matamis na lasa nito, maging sa mapait o tinatawag na dark chocolate. Tara na tikman natin ang Ben's Blends PH Chocolate na gawa sa pure cacao mula sa Giginto, Bulacan. So ang Ben's Blend po ay isang family business. So ang nagpapatakbo po nito ay mostly kami lang po magkapatid. So kami po ay isang small business. Cacao-based products ang ginagawa natin, mostly chocolates. Meron po din po tayo Kakao Tea. Mula sa taniman nila ng kakao sa Isabela, ang ginagawang tsokolate ng magkapatid na Ruben at Early Ben. Sa halip kasi na ibenta nila ang cacao beans ay naisipan nila itong gawing tsokolate at gawing negosyo. Ang background ko po kasi talaga ay agriculture. Naisipan po namin magtanim ng kakao sa farm ng tatay ko sa Isabela. Yun po ang total po nun ay 3 hectares. So paunti-unti po namin tinataniman yun since 2017. Sa ngayon, meron na po kami mga around 2,000 na puno ng kakao. Instead na ibenta namin yung beans, ay naisipan namin na kami na yung mag-process into chocolate and cacao products. So ang pinaka-inspiration po kasi talaga namin ay parang isa pong kasalanan na hindi tayo magkaroon ng mga chocolate products dito sa Pilipinas, considering na ang Pilipinas ay isa sa mga piling bansa na pwedeng tumubo yung kakao. Karamihan po kasi ng malalaking chocolate brands na meron tayo ay galing sa mga bansa na hindi naman nagpapatubo ng mga sarili nilang kakao. Ang naisip namin na dapat makilala din ng Pilipinas na bilang isang chocolate producing na country na hindi lang kakao yung ating ina-export kundi chocolates na rin po. Ang kinagandahan po kasi sa paggamit ng kakao ay halos wala po tayong tapon. Yung ating pinaka-raw materials, yung beans nito, pag fini-ferment natin, yung pinaka-coating niya, ang tinatawag po nun ay mucilage, nagiging juice po ito at pwedeng gawing either suka or pwedeng gawing cacao wine. So yun naman pong pinaka-tinatawag natin na pod, yung pinaglalagyan ng prutas, hindi po namin siya tinatapon. Binabalik po natin siya sa farm para pwedeng gawing fertilizer. Ang pinaka-simula ng ating paggawa ng chocolate ay ang ating raw cacao beans. So ito po ay fermented at dried cacao beans. Ang ginagawa po natin ay nire-roast po natin ito. Pagkatapos ay sineseparate po natin yung cacao nibs at yung husk. Yung husk po ay yung pinakabalat ng ating cacao beans. So yung ating cacao husk na separate after nung roasting natin, yun po yung ginagawa nating cacao tea. Yung nibs naman na ating kinuha from that process, yun po yung ginagrind natin for 3 days maximum.
at yun po yun ang ating nagiging chocolate. So yung grinding process po natin ay ginagamitan natin ng tinatawag na melanger. Yung melanger po yun, yung pinaka heavy duty na grinder. Usually, tuloy-tuloy po yung pag-grind nito ng up to 3 days. Tuloy-tuloy po siya at wala pong tigil yon. After siya mag-grind for maximum of 3 days, doon na po ginagawa yung tinatawag natin na tempering process. Ang tempering process po, yun po yung nagbibigay ng kintab sa ating chocolate bar at yun po yung nag-e-ensure na ang ating chocolate na ginagawa ay hindi madaling matunaw sa init. So, ang tempering process yung nagbibigay ng pinakamagandang quality sa ating products. Then after that, doon na po sumusunod yung ating packaging. May iba't ibang variety ng chocolates mayroon ng Ben's Blend. 65% cacao dark chocolate, 75% cacao dark chocolate, sugar-free, 75% cacao dark chocolate, at vegan milk chocolate. Mayroon din silang cacao tea, natural at walang halong preservatives o additives ang sangkap nito. Kaya naman healthy at perfect ito lalong-lalo na sa mga dark chocolate lover. Ang cacao po kasi, ang pinaka-health benefits po nito ay meron po tayong mga antioxidants na tinatawag. Itong antioxidants na ito ay tinatawag na prevent ng cancer. So yun po yung pinaka-malaking health benefit ng pagkukonsumo ng cacao, either pag-chocolate ba yan, or tablia, or yung ating cacao tea. Maaring mabili ang mga produkto ng Ben's Blend PH sa Tatak Bulakenyo Pasalubong Center, Otop Hub Bulacan, pati na rin sa Metro Manila, katulad ng UP Town Center, Ayala Malls, at UP Los Baños. Patuloy po nating suportahan ang mga produktong Pilipino, katulad po ng ating chocolate dito na sigurado naman pong tatak Bulakenyo. Di lang po tayo nakatulong sa pagbigay suporta sa ating mga maliliit na negosyo, ay katulad nito, nakatulong rin po tayo sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas, lalong-lalo na sa sektor ng pagtatanim ng kakao. Follow nyo po kami sa aming social media pages, facebook.com/bensblendph, nasa Instagram din po kami at nasa YouTube. Maraming salamat po at patuloy nyo po kaming suportahan. Mga Bulakenyos, nasubukan mo na bang kumain ng mushroom o kabute? Alam nyo ba na ang kabute ay isa sa mga healthy foods na maraming benepisyo sa ating katawan? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mushroom ay mayaman sa bitamina, mineral, at antioxidant na nagpapalakas sa ating kalusugan. Isa rin itong source ng vitamin D na mahalaga sa ating buto at immune system. Ayon sa mga eksperto, nakatutulong din ito upang makontrol ang timbang. Nakakapagbababa ng blood sugar levels. Nakapagpapalakas ng resistensya at marami pang iba. Kaya naman, halina't samahan niyo ko at ating tikman ba ang masustansyang mushroom ng Juliana Crispy Mushroom. Deliciously crisp and guilt-free. Kumakain ka ba ng mushroom o kabute? Kung hindi pa, panahon na para kumain ka dahil ang mushroom ay maraming magandang benepisyo sa ating katawan. Tara at ating tikman ang Juliana Crispy Mushroom. Deliciously crisp and guilt-free. Ang Juliana Food Products po ay nag-start ng 2017. 7 years na po kaming nag-ooperate. Ang Juliana Food Products galing po sa pangalan ng bunso kong anak dahil po mahilig siyang kumain ng mushroom nung bata pa siya. Noong una ay nag-grow lang sila ng mushroom hanggang sa naisip na rin nila na mag-process nito. Kaya mula sa fresh harvest na mushroom, mayroon na rin silang mushroom chips. Sa mushroom, meron kaming 100 grams. Ang price nun ay 70 pesos sa mga distributor na namin yon. Tapos yung 50 grams, yun yung 3 for 100. Meron din kaming mas malaki, 150 grams. Ang price nun ay 100 pesos. Nagbebenta rin sila ng bulk o per kilo, kung saan ay mas malaki ang madi-discount ng customer na bibili. Ngayon naman ay alamin natin ang paggawa ng Juliana Crispy Mushroom Chips.
Meron kaming 17 flavors. Original, salted egg, garlic, spicy, spicy barbecue, cheese, chili cheese, choco, sweet corn, butter cheddar. Meron din silang sour cream, plain, spicy garlic, salt and vinegar, spicy salted egg, at pizza. Dahil sa sarap at crispiness ng kanilang mushroom, ay nakararating na rin ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakakapag-export na rin sila sa bansang Guam. Ilang pagkilala na rin ang kanilang natanggap. Inaanyayahan ko po ang mga Bulakeños na bumili ng aming produkto, Juliana Food Products. Matatagpuan po ang aming store dito sa Purok Uno, Malamig, Busos, Bulacan. Meron din po kaming branch sa Sabang, Baliwag, Bulacan at sa Santa Maria, Mexico, Pampanga. Mabibili po ang aming produkto sa Tatak Bulakeño, Pasalubong Center sa Malolos, Bulacan at sa mga chocolate hubs dito rin sa Bulacan. Ang aming pong Facebook page ay Juliana Crispy Mushroom at ang aming pong contact number ay 0917-9707924. Kayo po ba'y naghahanap ng mga stylish, ethnic at perfectly fit na bags? Well, sa taplok po nating kwento ngayon, tiyak na hindi kayo mauubusan ng selection of wallets and bags na Tatak Bulakeño. May iba naman tayo, hindi yung mga Hermes, hindi lang yung mga Gucci, hindi lang yun. At nakasisiguro tayong ang bawat piraso ay handicrafted with love and built to last. Ating tungayan, dito lang po, sa Galing, Bulacan. Tapusin na ang endless search mo para sa stylish, ethnic, at perfectly fit na bags. I-explore natin ang selection of wallets and tote bags ng Maigting, which are handcrafted with love and built to last. bag ay hindi lang po isang design, bagkus iba-iba po. Tapos ang ginamit naming materials ay native po. Sinundan namin kung ano yung kultura ng ating bansa. Yun yung naisip namin i-produce para naman po magkaroon naman po ng kaibahan yung produkto namin. Ang bawat piraso ay espesyal dahil binuo at hinabi ito ng People's Organization and Community-Based Enterprise ng Maigting na samahan ng mga panlipunang negosyante ng Towerville Incorporated. Isa kaming organization, tapos as a social enterprise, ang kaibahan po nito is pinapakinggan lahat ng boses ng member. At kami po ay natuto kung paano po ba yung samahan namin umunlad from the UP Diliman po, na nagpadala sila rito ng mga community development student, na doon po kami sa kanila nakikipag-aralan. Layunin namin ay yung matuto yung mga kababaihan, magkaroon ng kalaman sa paghanap buhay, kilalanin kung ano yung karapatan bilang babae, bilang nanay, at ganun din po sa community. Yung Igting po, malaki pong tulong sa akin kasi ito ay malapit na din sa amin. Hindi na kami namamasay palabas. Nilalakad na namin. May 3 pong akong anak. Dito ko lang kinukuha yung panggastos namin. Pagpuna ng pag-aaral ng mga anak ko. Eh, sawa ng Diyos, nakapagtapos ng mga anak ko ngayon. Graduating na ngayon bunso.
Ang bawat produkto nila ay may product development, kung saan ay nagsisimula sa mga collaboration ng mga members, design, cutting, sampling hanggang sa masinsinang pananahi. Tangkilikin po ang aming mga produkto ay mabibili po sa Lot A2, Minoyan Proper, Pasalubong Center sa Star Mall. Bukas po ang aming store sa Upper Quarry, Minoyan Proper po mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kung gusto niyo pong makita ang aming mga bags, mga design, ay dito po makikita at matagpuan po sa aming FB page ng Maigting. Mahilig naman ba sa mga handmade products? Well, sa istoryang tampok natin ngayon, ay tsak na hindi niyo pagsisisihan ang pagbili sa mga kagamitang ito sapagkat ito po ay produkto ng malawak na imahinasyon, mahabang pasensya at pagmamahal. Halina't tangkilikin ang Archangel Fashion Accessories 100% tatak Bulakenyo. Dito lang po sa Galing, Bulacan. Imahinasyon, kamay at sinulid. Mula sa mga ito ay makalilikha ka ng mga nakamamanghang kagamitan. Tara, ating bisitahin at tuklasin ang makulay na mundo ng sining kasama ang Archangel Fashion Accessories and Apparel. Imagination is the limit. Crochet bags, crochet pouches, crochet wallets, crochet dresses, and beads accessories. Ang paggawa ko ng mga yan, kasi personal kong talent na lumalabas lang sa aking kaisipan, na isali ko siya sa mga singkaban, sa mga likha, limited lang siya kasi talagang signature lang yung inilalabas ko. Kung ikaw ay isang fashionista, hindi ka mauubusan ng pagpipilian from head to toe mula sa kanilang mga produkto. Maliban sa kanilang crochet and beads accessories, sila ay bukas din sa mga gustong mag-avail at magpa-customize ng diamond paintings. Hinahabi rin ni Ginang Maria Concepcion ang buhay ng mga estudyante, guro at mga magulang sa pamamagitan ng mga livelihood programs. Sa mga estudyante, kasi ino-offer ko talaga yan, livelihood, at saka sa mga parents, teachers, at saka sa mga foundation, sa mga nagre-request ng mga ganyan ng livelihood, nagtuturo po tayo. Sa mga nais magpa-customize at bumili ng mga ready-to-wear items, maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page at ang Bulacan Pasalubong Center. Inaanyayahan ko po kayo na tangkilikin po natin ang ating mga produkto dito sa ating Pasalubong Center sa Piseto po at tangkilikin na rin po ninyo ang aking Archangel Fashion Accessories. Maraming po salamat. Marami pa po tayong magagawa. And we hope you can keep nutrition program as one of your priorities. Bawat isa po sa atin ay may role na gagampanan para ma-improve po yung nutrition situation ng ating constituents. So let us work together toward our common goal of ending all forms of malnutrition. Congratulations to our awardees who are exemplar of good governance and to the local nutrition workers who never tire seeking new ways, ideas, and strategies to improve the nutrition situation in your respective LGUs. So mabuhay ang Central Luzon, mabuhay ang nutrition champions.
like to thank everyone who has played a role in this achievement. The invaluable contribution and support of the following is worth mentioning. My staff in the Provincial Social Welfare Development Office under the Nutrition Division, our District Nutrition Program Coordinators, our volunteer workers, the 637 Lincoln Ringap Sanayon, and 4,174 Purok Mother Leaders na mas kilala po sa tawag na BNS. The 24 local chief executives coming from 20 municipalities and 4 cities. Siyempre po, special thanks to the unwavering support ng aming napakasipag at napakasupportive na Governor, the People's Governor Daniel Fernando, and Vice Governor Alex Castro. Ikayatin ng lahat at laging ipaalala, sama-sama po tayo sa ating pangarap na magkaroon ng nutrisyong sapat para sa lahat. So ang nakikita po natin solusyon, at ito ay pinaghahanap lang tayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng water reserve sa bundok para doon pa lang mapigilan na yung tubig para hindi na bumaba. Kung bababa man dito, konti-konti lang. Control. Diba? Parang dam. Diba? Ang dam, hindi kagad ipapakawala. Pag napuno lang, saka lang siya ipapakawala. Yung tubig na yun na naiipon doon, yun pa yung magagamit para maging tubig sa mga magsasaka. Continue praying sa ating Panginoon. Ha? Continue praying the rosary. At sa mga hindi Katoliko, continue praying using the Bible. Ano? Sapagkat tayo naharap sa malaking mga problema. Kung makikita nyo. Krisis sa politika, krisis sa bagyo. Ang dami. So yun na, pagdasal natin. Ang ating pong mensahe ay para po matulungan ang ating mga nakatatanda na ma-access nila ang serbisyo, lalo na sa mental health. Ito po ang reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng healthy brain, healthy life taon-taon. Ako po ay pusong nakikiisa sa inyong adhikain sa programang Healthy Brain, Healthy Life. Kung pwede mo ako gumawa ng resolution to encourage all LGUs na suportahan ang senior citizens sa mga programang mental health. Pinakamasarap na gawin. Yung mga kasama mo yung mga magulang mo na mahabang panahon. At naniniwala po ako sa kasabihan na to, ang taong nagmamahal sa magulang pinagpapala ng Diyos. Sa mga minamahal kong senior citizen, nakapwa kong senior, let us continue praying the rosary. Okay? Sa mga Katoliko, humingi po tayo ng dasal sa ating panay na patungo sa anak at siyempre sa ating ama. Okay? At sa mga hindi Katoliko, let us continue praying using the Bible. Ito yung araw na malalaman natin ang iba't ibang mga konsepto at practice para maging mahusay sa larangan ng broadcast media. Kasi guys, if we want to be a good broadcaster sa Radyo Kapitolyo, dapat sa mga bagay-bagay, hindi mo lang alam. Dapat
alam mo talaga. Ate, natutuwa po ako na may ganitong palang programa, yung Kapitolyo. I must say parang liberal and at the same time parang engaging of course for your constituents. Kasi mahalaga po na malaman ng mga taga-Bulacan na marami palang ginagawa na talagang very consistent and you have a regular programming. Of course, if you are the anchor, you're the face of the program. Ibig sabihin, kahit pa lumabas po kayo, kung nasaan kayo dito sa Bulacan, may makakilala sa inyo, kilala po kayo bilang anchor. So ang punto, yung branding nyo po bilang broadcasters, alagaan po natin. Kasi it reflects the entirety of the provincial government since you are an anchor. Bawat isa po sa inyo, yung individual personality na pinoportray nyo doon sa programa, dapat dala-dala nyo po yun. Kasi in-embrace nyo po ito, tinanggap nyo po siguro itong ganitong tungkulin, so, i-embrace nyo talaga na kailangan may nakaatang po sa inyong ganong responsibilidad. Okay. Ako po si Colonel Sunny Salazar. At ako naman po si Cherry Anbo. At ito Legal Matters. Dahil dito sa Legal Matters, iba na ang may alam. Mga kabae, mga popsies at mga bagets, kaya ako inyong makakasama ang inyong anchor for today, Kabae Tess Nadura, basta Bulacania, tiyak maganda. Basta Bulacania, pinagpala. Basta Bulacania ka! Mula po sa tanggapan ng Ugnayang Pampubliko, ako si Erica Ducusi. Ako si Reshlyn Perez. Ako si Rutan Pinesa. Ako si Bridget Su Jose. At ako naman po si Maria Cronica de Jesus na nagpapaalalang huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan. Galing Bulacan! Ating mga mahuhusay na broadcasters mula sa iba't ibang departments ng provincial government at sa ating mga partnering organizations. Salamat po sa inyong pagiging kabahagi ng ating Radyo Kapitolyo family at sa inyong walang sawang pag-alalay sa ating misyon. Naging posible lahat to kasi because of your interests and your support pa rin sa pagiging radio broadcaster for the provincial government of Bulacan. Always remember and always look at the bigger picture na you're not just doing this for your respective offices, not just for the provincial government of Bulacan, but this is your way of serving your constituents, ang ating mga kababayan. Hindi matatawaran ang pagbibigay ng tamang impormasyon at pagbibigay ng kaalaman sa kanila kung paano natin sila masigit na matutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng gabay, kung ano ba yung mga programa, mga proyekto ng pamahalaan. At hindi lang tayo limited doon. Tayo din ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-partner sa mga national agencies and non-government organizations na nagiging guest din natin sa ating mga ginagawa na mga programa. Sana ay palagi kayo maging inspired. Of course, I know how responsible you are, lalo na kapag araw ng inyong pag-ere. We extend our deepest gratitude to the UAE for your generous relief donations to those affected by the recent calamities, not just here in Bulacan, but in the other areas of the country as well. Contributions are not just material aid, they are a symbol of humanity and unity that inspire us all to persevere and rise above challenges. To celebrate a meaningful occasion that highlight the deep sense of compassion, collaboration, and commitment to the welfare of our beloved farmers here in Bulacan. Today's program is more than just an act of giving. It is a powerful testament to the enduring partnership between Bulacan and the UAE. Pero po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga kasamahan mula po sa United Arab Emirates sa kanilang malasakit para sa ating mga Bulakenyong magsasaka. Thank you so much for your generosity. Palakpakan po natin sila.
and also their kindness for our beloved Bulakeños. Thank you again, sir. Sa ating mga magsasaka, kayo po ang pundasyon ng ating kabuhayan. Ang mga produktong ani nyo ay nagbibigay buhay sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino, ng bawat Bulakeño. Bago ito, ginanap ang mass graduation ceremony at pamamahagi ng inputs para sa mga magsasaka na nakatapos ng pagsasanay sa Farmers Field School on Climate Resilient Farm Business School at Farmers Field School on Vegetable Production noong November 12, 2024 sa New Municipal Gymnasium, San Rafael, Bulacan. Kasabay nito ay ang pamamahagi ng inorganic fertilizer at ceremonial turnover ng drone sprayer sa bayan ng San Rafael. Ating drone na matagal lang na-negosya ni Mayor Cholo, pinibigay natin sa Rafael na magagamit ng ating mga masaka. Matapos mag-spray o kailangan ngayon sa mga i-spray na lang, i-spray lang nila. Pag-putus mo kayo ng ganyan, mas marami na naman ang tawag ng pagbibigay po ng Gintong Kabataan Awards ay patunay na ang kabataang Bulakeño ay may angking kahusayan at kakayahan. ma-awardan ka ng Gintong Kabataan, tingin mo sa ito sa mapagmamalaki natin ng hearts ayon sa mga susunod na panahon. Ang ating mga kabataan na pararangalan ngayong hapong ito, kayo ang ating pag-asa ng bayan. Kayo ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan. Kayo ang mga tatanging change makers ng kasalukuyan. Ipinagmamalaki ko kayong lahat. Nananalitay sa inyo ang dugo ng isang takilang Bulacan. Ang bawat tagumpay ninyo ay tagumpay ng Bulacan. Sana sa pagkakataon ito ay maitaas natin ang antas ng ating kamalayan na ang mga batang kasama natin ngayon, ang mga anak na binigay sa atin para proteksyonan at alagaan ay maibigay natin kung ano ba talaga ang karapatan ng mga batang kasama natin o mga anak natin. May pagdiwang ang bunga ng mga bata at maipakita ang kahalagahan ng mga bata at ng kanilang mga karapatan at makilahok sa iba't ibang mga gawain pambata. Pangalawa, mapalago ang kakayahan at talento ng mga bata sa pamamagitan po ng paligsahan na siyang kasalukuyan natin ginagawa. Patuloy lang ngayong mangarap, maglaro, mag-aral, magpagbibigan, at magsikat sa buhay. Dahil itinuloy natin sa lalawigan ng Bulacan, bawat bata ay ligtas
at may maayos na landas sa katuparan ng inyong mga pangarap at bawat bata ay walang maiiwan pagdating sa pag-unlad ng ating lalawigan ng Bulacan. Ngayong araw ay ipapamahagi na natin yung ATM cards para sa mga scholars natin. Ang aming hiling lang sa inyong lahat, mga kabataan, ay pagbutihin natin ang ating pag-aaral. Sa ngayon po, kabataan Bulakenyo, tanggap tayo ng scholarship assistance. Dati po yung inabutan namin dito, 11,000 scholars. Kami dalawa ni Alex, nung pag-upo namin ng 2019. Ngayon, ginawa po namin 13,000, ginawa po namin 15,000, ginawa po namin 16,000, at by the next year, 18,000 na ang tatanggapin namin because napakarami po nag-a-apply ng scholarship program sa PGB. Maraming salamat po sa inyo lahat. At mag-ingat po kayo. Salamat sa panalangin ninyo. Batang Bulakenyo. Masasabi ko, successful yung concept ng Siniliksik Bulacan. Magaling din yung konsepto na binukas niya sa mga documentary filmmakers. So parang yung research and video production ay naging bahagi yung buong Bulacan, buong community. Makasaysayan ang araw na ito para sa lahat na nakabahagi at sumuporta sa programang Siniliksik Bulacan. Ngayon, tayo ay nagdiriwang ng 7 taon ng pelikula at pananaliksik. Inaasahan namin na tayo ay patuloy na magsasama-sama sa pagsasaliksik ng kasaysayan hanggang sa paggawa ng kasaysayan para sa pamana, para sa sining at kultura, at para sa turismo ng lalawigan ng Bulacan. Naway patuloy po natin itong suportahan para sa kapakinabangan ng susunod henerasyon ng mga Bulakenyo. Ang Siniliksik Bulacan ay higit pa sa simpleng pagtatanghal ng mga docu at maikling pelikula. Ito ay isang kulay na nag-uugnay sa ating makulay na kasaysayan, mayamang kultura, at hindi matatawarang halaga ng ating mga kwento bilang isang lahing Bulakenyo. Ang bawat kwento ay isang salamin ng ating pagkatao. Para sa ating mga kabataan, ang proyektong ito ay isang bukas na pinto tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan. Hindi magiging ganap ang ating selebrasyon ngayon kung hindi dahil bibigyan pugay ang isang tao ng inspirasyon at haligi ng proyekto ito, si Doc Edil. Doc Edil de la Cruz. Ang kanyang dedikasyon at malasakit ay namumutawi sa bawat bahagi ng Siniliksik Bulacan. Ang Siniliksik Bulacan ay patunay na ang ating yaman ay hindi lamang nasusulat sa material na bagay, kundi sa ating kwento, ang kwento ng ating pagiging Bulakenyo. Maraming salamat po at mabuhay ang Siniliksik Bulacan! Enjoy lang po natin yung company ng isa't isa. And let us enjoy this day. Sana po ay ma-appreciate niyo po yung effort po ng buong team namin dahil gusto po namin talaga na sama-sama. Panatilihin po natin ang ating mabuting relasyon. Isang espesyal ang pagkakataon ito upang magdiwang ng pasalamat at bigay-bugay sa ating samahan. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng pagdidiwang kundi pagkakataon din upang magsama-sama maging inspirasyon sa isa't isa. Mahahalan po tayo lahat at ipakita po natin hindi lamang po sa mga kasama natin dito sa labas ng lalawigan ng Bulacan na ang mga mamamayan po sa lalawigan ng Bulacan ay nagkakaisa at nagmamahalan. Yan po ay isang nagregalo na po sa atin ngayong papalapit na Kapaskuhan. Simple lang naman po ang ating kagustuhan, di ba? Sana Pasko man o hindi, napapanatili po natin yung tunay na diwa ng pagbibigayan, tunay na diwa ng pagmamahalan, at maipanatili po natin yung pagbabahagi ng magandang komunikasyon sa bawat isa. Kami naman ito ay naasahan po namin at pagdadasal namin na yung partnership nating lahat
ay magpatuloy hanggang sa mga susunod na taon. We believe na ang isang gobyernong nagkakaisa ay magtatagumpay sa panunungkulan. Kayo lahat, isang data kayo para sa napakagandang kinabukasan ng lalawigan ng Bulacan. Pag nagkakasundo-sundo, mas maganda ang kalalabasan. Ang uso po ngayon, hindi po siraan. Pagmamahalan, pagbibigayan, unawaan, and pagiging mapagbigay. Basta lahat kayo, mahal na provincial government ng Bulacan. Kailangan ay magbigkis-bigkis tayo at sana ho, inaasahan natin na itong darating na 2025 ay magkakaisa na tayo. Tulungan natin ang ating gobyerno ng Bulacan. Kami po sa National Center for Commuter Safety and Protection ay naghanda po ng programa. Ito yung tinatawag namin partnership for entrepreneurial development ng ating mga jeepney operators at saka ng cooperatives. Mayroon po kaming mga panukala para magkaroon ng dagdag na kita para hindi lang sa pasahe umaasa ang ating mga drivers. Kami sa pamahalang lalawigan ay nakasuporta lamang po sa inyong lahat at mahal po namin ang transport group. At isa din po sa mga nagiging problema natin bilang yung modernization, may ayos yung ating mga kalsada dito sa ating lalawigan. Hindi po kami nandito para sa sarili namin. Nandito kami para sa ikabubuti ng taong bayan. Dahil malaki po ang gampanin nyo sa pagkakaroon natin ng mabilis at ligtas na sistema ng transportasyon sa ating lalawigan. We need to level up the DFJORA. Marami sa inyo ang mahala dahil sa mga pagbabago sa ating sektor ng transportasyon at sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaukulang subsidy at financing schemes na naaayon sa batas. Ang tulong at suporta ng pamahalaan ay malaking bagay upang hindi kayo lubos na mahirapan sa bagong yugtong ito. Malaking bagay po ito dahil mas magiging matatag ang inyong samahan at mas kakaroon kayo ng sapat na pondo para sa inyong mga kasangkit. Ako kay Presidente, ako na lang ang magpautang ng bangko. Dahil ito, hindi mo gusto. Tulong ko lang sa inyo. Walang down payment, zero interest. Yung jeep, nandito na, pinagawa ko na. Hindi lang yun, gagawin ko sila ng card, credit card. Bibigyan ko rin lahat ng transport group para ipapasok na lang yung pasayro, lipat na sa account ng driver. Wala lang sa Ginanap kamakailan ang Simbayanan Scholars Farm Immersions sa Madriaos Edge Jungle Farm, Talbac, Doña Remedios, Trinidad, kung saan ay iba't ibang activities ang na-enjoy ng mga kabataang dumalo sa gawain. Nakita niyo naman, di ba, yung mga kabataan nag-e-enjoy sila. Kaya ngayon, nagko-concentrate kami sa team building para ma-share din namin sa mga kabataan, lalo na mga tiga Maynila, ang buhay bundok o buhay probinsya. Isinagawa ang isang makabuluhang tree planting activity sa pangunguna ni Ginoong Grecian Madrona. Container gardening by Medj Bustamante ng Talbac National High School as mentor. Botanical printing using natural dye by Lily Water, Munet Diaz, isang retired culinary professor. Fishing na pinangunahan ni Jose Arnold Madrona. Pinaupong manok sa asin ni Chef Glenn Kong-hoon ng Salinas Food Incorporated. Lutong Kabundukan Cooking Demo Workshop kasama sina Chef April Amon, Ate Shara Joaquin at syempre hindi papahuli ang ating kusinanay Ninette Madrona. Super worth it kasi bihira po tayo makahanap ng ganitong mga klaseng farm na sobrang solemn, sobrang peaceful. For me din, super worth it. Kasi sobrang daming activities katulad ng botanical dye, then fishing. Apart pa dun, sobrang dami pa and yung pwede ka rin maligo sa batis which is very refreshing. Kasi nga, ayun, sobrang lamig ng tubig. And isa pa dun is, pinaka plus points is yung food. Super sarap and ayun, made with natural ingredients talaga. Ito ay
patuloy na magpaalala sa atin ng mayamang kultura nating mga Bulakenyo, nating mga Pilipino na ipinapahayag sa iba't ibang anyo ng sining. Mahalagang magkaroon po ng ganitong programa para mapil ng bawat empleyado yung parating na Pasko. Sa pamamagitan ng provincial government, nagbibigay sila ng saya. Binibigyan tayo ng Christmas spirit. It's very beautiful. 3 years ko nang nasaksihan to, nararamdaman ko talaga, ay malapit na pala ang Pasko. Talagang inaabangan talaga namin lahat ang pagbubukas ng Christmas tree dito sa Bulacan. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagbubuklod-buklod. Naway ang liwanag ng ating Christmas tree ay magbigay ng inspirasyon sa atin upang mas palaganapin ang diwa ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa hindi lamang sa ating mga pamilya kundi sa buong pamayanan. Ang Christmas tree na ito ay hindi lamang isang dekorasyon kundi ang simbolo ng pag-asa at katatagan at pagkakaisa ng ating mga Bulakenyo. Tayo nawa ang naging pinakamagandang regalo sa ating kapwa. Ibahagi natin ang ating mga biyaya sa iba. Share your blessing, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Dalangin ko na mapuno ng kasiyahan, kapayapaan at pag-ibig ang tahanan ng lahat. Sama-sama nating ipagdiwang ang liwanag, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos para sa sanlibutan. Muli po, mula po sa inyong likod, maraming salamat po. Makulay at mabiyayang Kapaskuhan sa inyong lahat. Merry, Merry Christmas. Happy, Happy, Happy New Year. We are proud to open the NLEX Candaba 3rd Viaduct, a 5-kilometer-long infrastructure built between 2 existing bridges connecting the towns of Colina, Bulacan, and Kapali, Pampanga. Built with the latest construction techniques to save time and cost, boosting trade and uniting communities, as well as easy congestion, especially during the holiday season. Every bridge we build and every road we pave should remind us of our collective responsibility to bring meaningful change to our lives. Together, let us create a modern Philippines, one where progress is felt in every corner of the country, where development is inclusive, and where opportunities are within reach for every Filipino. Ngayon pong araw na ito, tatanggapin niyo po yung certificate niyo bilang katibayan na kayo po ay nakapagtapos. At sa gayon po, ito po pwede natin isapit. Natutuwa po kami at nakikita ko yung smile sa bawat isa. Nawa kayo ay maging mga partner natin para yung sustainability na pangangailangan ay makabilang kayo sa international market. At ang Bulacan ay maitaguyod at ang namumuno mapanatili niya ang supply ng tilapia, ng bangus, at ng shrimp or mga hipon ay maiba tayo natin. Ang ating mga natutunan ay ang magiging tools natin. And isa pa po, knowledge is multiplying. Pag-share po natin sa ating mga kasama. Sama-sama po natin itaguyod ang ating mga dikhain, hindi lamang para sa ating mga barangay, kundi po para sa ating lalawigan. Patuloy po tayong magsilbing inspirasyon at katuwang ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ating mga Bulakenyong taas noong naglilingkod para sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Di po ba tunay na napakasarap sa pakiramdam ang maging isang Bulakenyo? Ang Bulakenyo ay napakamapagmahal. Sapagkat parte po tayo ng karangalan ito, saan man tayo dalhin ang tadhana, ay nananalaytay sa ating ugat ang dugo ng pagiging isang Bulakenyo. Mula ika-1 ng Hulyo taong 2019 hanggang ika-28 ng Oktubre taong 2024, nakapag-uwi ang pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ng ating People's Governor ng humigit kumulang 120 prestihiyosong parangal. Ang mga karangalang ito ay patunay ng masigasig na pagsusumikap at kahusayan ng Bulacan sa iba't ibang larangan, bilang pagkilala sa patuloy nitong pag-unlad
at dedikasyon sa serbisyo para sa bawat Bulakenyo. Tayo ang probinsya na nagwagi ng 8 sunod-sunod na Seal of Good Local Governance. Ito po ay tagumpay hindi lamang ni Governor Daniel, ni Vice Governor, kundi tayong lahat na mga Bulakenyo. My dear public servants, ang araw na ito hindi lamang para iulat ang ating mga gagawa. Ito ay selebrasyon din ng ating sama-samang tagumpay. Ang ating pinatunayan ang lakas ng pagkakaisa ng bawat barangay sa buong lalawigan. At dito, ipinakita natin lahat ang Seal of Good Local Governance. Sa ikawalong sunod-sunod na taon, mula po kinilala ang lalawigan ng Bulacan sa isang mahusay, matapat, at mapanagutang pamamahala. Amazing! The record to beat for this title is 1,275, which was achieved in Canada back in 2015. Now, I would like to start official challenge for the largest gathering of people dressed as angels. Sa makalipas na mahigit 20 taon, napagdiriwang po natin ng ating Angel Festival. Ito na po siguro ang pinakamakasaysayan araw sa buong kasaysayan. Buong mundo na po kikilalanin ang bayan natin bilang tayo po ang may hawak ng titulo na may pinakamaraming tao na nagtipon-tipon na magbihis anghel upang makasampit po ang nasabing karangalan. 24 years na ang Angels dito sa San Rafael. At tunay na napakaganda nitong pinagdidiriwang natin, tamang-tama sa Pasko. Minsan, napakahirap ng buhay. Subalit sa kabila nun, lagi natin natatagpuan ng iba't ibang anghel sa buhay natin. Kaya sana, maging anghel rin tayo sa bawat kapwa natin. Sa inyong lahat, Merry Merry Christmas! Congratulations, San Rafael! You now hold the Guinness Book of World Records. Pagsasagawa ng inspeksyon sa mga tindahan ng paputok sa Barangay Turo, Bukawi, sa pangunguna ni Gov. Daniel R. Fernando, PNP Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr., kasama ang Pyrotechnics Regulatory Board. Ang nasabing inspeksyon ay bahagi ng Oplan Ingat Paputok 2023 upang masiguro na sumusunod ang mga tindahan sa mga itinakdang legal na ibinebentang paputok at pailaw para sa kaligtasan ng mga mamimili.
Kasunod nito ay nagkaroon ng inspeksyon sa Bulacan Medical Center upang tiyakin ang kahandaan ng ospital sakaling may mga masugatan dulot ng paputok. Sa harap ng ganitong mga karangalan at tagumpay, mas lalong nararapat na bigyan ng pagkilala ang mga natatanging individual sa pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo ng ating lalawigan. Ang inyo pong dedikasyon at katapatan sa tungkulin, yan po ang nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa ating mga lingkod bayan, kundi po sa ating mga mamamayan. Isang malugod na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang matapat na paglilingkod at mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Sa ating mga awardees, kayo po ang lingkod bayani dahil lagi inyong pinipiling maging mabuti. Maglingkod gamit ang inyong tainga at ang inyong puso. Ang inyong paglilingkod ay bahagi na ng kasaysayan ng Bulacan na patuloy naming isasabuhay sa habang panahon. Congratulations po sa mga lingkod bayani ng ating pamahalang panlalawigan. Continue serving the people of Bulacan dahil kayo ang kailangan ng taong bayan. So with that, ano-ano naman ang mga challenges na pinagdadaanan ng guro? At saka, second question is, what motivates you to perform well as a teacher? Challenges, nako, ayan, medyo marami po yan, ma'am, kabae. Throwback po tayo nung pandemya, nung COVID days. The most challenging period. Yes. So, nasubok po ang resiliency namin mga guro na anuman pong sitwasyon, kailangan ituloy ang pagkatuto. So, after po kami magpabakuna, naging frontliners po kami ng education. Nag-shift po tayo from face-to-face to ADM o yung alternative delivery mode. So, nandyan po yung napakaraming modules na sinusort out namin. And then, nandyan po yung online class. Nagkaroon po tayo ng mga GC. At during that time po, napapanood natin sa television kabae yung mga guro. Di ho ba sa mga remote areas, nagdi-deliver pa sila ng modules. Bahay-bahay. Totoo. Binibisita nila yung mga bata. So, saludo po ako talaga sa mga guro na ginawa po yan. Kaya nga heroes sila eh. At ikalawa po, during kalamidad, yan, pag may bagyo, alam na po namin ang gagawin. So, shift ulit sa ADM. No? At sanay na rin po ang mga bata natin doon. Na may modules, may online class, may video lessons. Yan. And then, another challenge, kabae, adaptability. Adaptability. It's a modern world. So, kung ano po yung trend, kung anong bago, dapat matutunan naming mga teachers. Teki kayo dapat. Dapat teki. At yung edad natin, medyo hirap na tayo dyan. True. If kukumpara tayo sa mga IT experts na mga bagong bata. Pero, mahirap man, kinakaya natin yan. So, another challenge yun. Okay. Technology. Yes. Technology know-how. Yes. Next. Next po ay efficiency. Another challenge. Ano to? Na dapat kaya mong magpasa ng reports on time. Dahil, lingid po sa kaalaman ng iba, akala po nila turo lang kami ng turo. Hindi po. Bukod po sa pagtuturo, ay marami pong reports na ginagawa ang mga guro. Na you need to pass every now and then. Yes po. May timetable. Yes. May timetable. Meron pong magchat-chat, okay, due today, merong due tonight, due tomorrow. So, si Judith,
ang ayaw po namin. Stressful. Due date. Yes, stressful. Opo. Medyo nakakakain po ito ng extra time. Kaya, extra task namin, kailangan mag-extra effort ka. Okay. So, ang aming pong duty ay hindi natatapos ng 7 to 5 p.m. Extended po yan sa bahay. Okay. So, ang susunod pong challenge is how to balance your family time and your career. That was what about to ask nga. Paano mo ngayon binabalanse yung life, the family life and Your career. your career? Of course, walang dapat mag-suffer sa yes, dalawa, opo. no? So, ang tekniko po dyan, if you want to spend your weekend with your family, kailangan matapos mo yung other ancillary tasks mo ng Monday to Friday during your vacant period. Like, ano po ba yung ibang mga tasks na to? Pag-check ng notebook, pag-check ng portfolio or mga activities ng bata, pag-check ng mga quizzes, pagre-record nito, not to mention pa yung nagko-coach ka kapag contest. And as a master teacher, nandyan po yung nagko-coach and mentoring din ako ng, meron po akong isang group, 11 teachers po ang nasa grade 6 family, shout out po sa inyo. Sila po yung mga mini-mentor. Mamaya, shout out natin lahat yan, Yes, ha? yes po. So, masasabi natin kabae na sa buhay na isang guro, no dull moment. No dull. Yes. No dull moments, no free time. Busy every day. Busy every minute, actually. Every minute of the day. At saka time-bounded po kami kabae. Like for example, ang subject mo, 45 minutes, dapat magawa mo talaga lahat ng discussion, activity doon sa 45 Ma-present mo within the 45 minutes. Yes, opo. Kailangan sundin natin yung daily lesson log natin. Hindi lang pala kayo Lesson plan. heroes. Magicero din. Time magicero. Okay, sige, continue. At yung question mo po na what motivates a teacher, yan, ang ganda niyan, no? Music to my ear. Actually po ay simple appreciation will do. Yan ang nagpapakilig sa mga guro. Napakadami nating itatopic for today, especially the revised penal code, crimes against persons. Ito kasi kadalasan, no, marami ang mga nalilito kung ano bang pinagkaiba ng homicide at murder. Diba? Kaya nga natuwa ko na itatopic natin to kasi kahit ako gulong-gulo dito. Yes, so, bilang panimula nga, no, ang krimen laban sa tao ay tumutukoy sa mga pagkakasala o paglabag sa batas na direktang nagdudulot ng pinsala o banta sa pisikal na kalusugan, kaligtasan o buhay ng isang tao. So sa ilalim ng kategoryang ito, ang pangunahing layunin ng nagkasala ay ang saktan, mapinsala o ilagay sa peligro ang biktima na maaaring magresulta sa pisikal na sugat, kamatayan o emosyonal na trauma. Ang mga krimen po, no, laban sa tao ay tinuturing na mabigat sa ilalim ng batas dahil ang mga ito ay direktang sumasalungat sa pangunahing karapatan ng bawat individual na mabuhay ng ligtas at ng may dignidad. Sa kabila ng iba't ibang uri at antas ng pinsala, ang bawat krimen na ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa biktima, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at sa atin pong lipunan. Ngayon po, no, for this week, ang itatakay lang po natin ay ang crimes against persons. Sa revised penal code po natin, ang revised penal code partner, ito yung libro, no, na o kodigo ng batas na doon itinatakda kung ano-ano yung mga krimen dito sa Pilipinas. So for today, makikita natin ano ba yung mga difference and distinction ng murder, homicide, di ba? Kasi kadalasan naririnig natin sa mga kapitbahay, ay si ganito, kinasuhan ng murder. Si ganito naman, kinasuhan ng homicide. Ano nga ba yung pagkakaiba ng mga iyon? At syempre, iba't iba pang krimen. Partner, sa revised penal code, meron din yung mga specific elements na kapag tumama, sumapul yung nagawang act, no? Doon siya papasok. So, partner, ano nga ba ang murder? So, ayon sa batas sa Pilipinas, so particularly sa revised penal code nga na nabanggit ni partner, ang murder ay isang uri ng pagpatay na may kasamang mga qualifying circumstances na nagpapabigat sa krimen kumpara sa simpleng homicide. So, ito ay nasa ilalim ng Article 248 ng revised penal code at ang mga qualifying circumstances na maaaring magdulot ng murder ay ang mga sumusunod.
Yes, partner. Unang-una na dyan ang treachery or alevosya kung tawagin. Ito ay yung pagpatay ay ginawa sa paraang hindi makakapagtanggol ang biktima. Actually, bukod doon, meron din tayong tinatawag na cruelty, di ba? Ito naman yung hindi masyadong pagpapahirap bago patayin ng biktima. yes, partner. Etong cruelty na yan, no? Nagpapadagdag yan sa suffering ng biktima. Next is premeditation, partner. Kung pinagplanuhan muna ng salarin ang pagpatay bago ito isagawa. So, partner, no, eto, talagang pinagplanuhan, consciously adapted yung means and methods. Sa ganitong araw, papatayin, niready niya na yung mga gagamitin niya, di ba? Yes. So, meron din naman na element na prize, reward, or promise. So, ito yung kung ang pagpatay ay ginawa kapalit ng pera o gantimpala. Meron din tayong inundation or paggamit ng papamaraan gaya ng baha para pumatay. Ito yung mga ginagamit mo yung mga calamities para patayin yung isang tao. Or fire, paggamit naman ng apoy, pwede rin, di ba? Yes, partner. Pero itong tinatakil natin, no, murder by qualified by fire, ito yung pinatay mo talaga siya by means of fire. Sinunog mo yung tao. Pwede rin yung poison, di ba? Iba pa to. Yes, self-explanatory paggamit natin ng lason, no? Or shipwreck, di ba? Paggamit ng sakuna sa dagat para pumatay. Explosion, kasama din dyan. At taking advantage of official position, no, partner. Kung ang salarin natin ay nasa posisyon ng kapangyarihan at ginamit ito para isagawa ang krimen. Or motor vehicle, gumamit ka ng sasakyan para sa pagpatay. Diba? And by reason of or on occasion of rape, arson, or robbery, kung ang pagpatay ay naganap kasabay ng o bilang resulta ng ibang mabibigat na krimen gaya ng panggagahasa, panununog o pagnanakaw. Ito yung mga tinatawag nating special complex crime. Alamin ang isa sa pinaka nakakatakot na kaganapan at lugar sa Bulacan. Mga kalalawigan, ang isa sa pinaka nakakatakot na kaganapan at lugar sa Bulacan ay ang Bahay na Pula. Kilala rin ito bilang Bahay na Rosas sa Anyata. Ang Bahay na Pula, mga kalalawigan, ay ang dating mansyon ng pamilyang Ilosorio. Itinayo ito noong 1929 ng mag-asawang Ramon Ilosorio at Mariquita Chanco. Sa libro na Bulak noon, San Ildefonso ngayon, na akda ni na Angelo J. de los Reyes at Aloma M. de los Reyes, inilarawan nila ang Bahay na Pula ng ganito. Magarang tahanan na nag-iisang nakatindig, namamayani sa kapaligiran ang balkonahing baton, at nangupa sa tagal ng panahon. Ang mga dibuho sa poste nito tila impit na palatandaan ng minsan panahon ng mga don at donya. Ibig sabihin nito, ang pamilya Ilosorio ay napapabilang sa pamilya sa bayan ng San Ildefonso at maging sa mga karatig bayan na nakakaangat. Diba? Nakakaangat sa buhay noong 1930s. Kasama na mag-asawang Ilosorio ang tatlo nilang mga anak na sina Teresita, Potenciano at Ricardo na makikita nyo sa inyong mga screen ang kanilang mga larawan. Ito rin po ay hango sa libro ng Bulak noon, San Ildefonso ngayon. Gawa po sa kahoy ang bahay nito at may pintura na kulay pula, kung kaya't ito rin ang nagsilbing katawagan ng mga tao sa bahay na ito kasi very distinct. Fast forward noong 1944, ayon sa mga kababayan natin na nabuhay o nag-survive matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sa kanilang mga pahayag, anila, nagsilbi raw ang Bahay na Pula bilang garison ng mga Hapon noong World War II. Lahat ng uri ng pagmamalupit ay dinanas ng ating mga kababayan. Walang edad at kasarian na pinili, lahat po naging biktima. Ang mga lalaki ay ginapos at pinagbabaril habang mga babae ay dinala sa Bahay na Pula at paulit-ulit na pinagsamantalahan bago pinalaya o nasawi. Sila yung binansagang mga comfort women. Ang mga pangyayaring ito sa loob ng Bahay na Pula ang naging mabigat na dahilan para kilalanin ito na isa sa pinaka nakakatakot na kaganapan at lugar sa Bulacan. Actually, kapatid partner, kung tutuusin, hindi lang siya within the province nakakatakot, but sa buong bansa. Kung buhay na testigo sa pangyayaring ito ang mga lola na naging biktima dito,
Ang bahay na pula naman ang naging piping saksi sa mapait na kasaysayang ito. The horrifying truth stories and atrocities happen inside Bahay na Pula makes this place more terrifying and haunted. Actually, partner, during my college days, nag-conduct kami ng research sa bayan ng San Ildefonso at isa ito sa pinuntahan namin. Kasi, for some reason, naging tourist attraction siya. And kung hindi naman kayo matatakotin, no? Kung hindi naman tayo matatakotin, pagpasok natin sa loob ng bahay, kung makikita nyo, very elegante ng bahay. Sobrang ang dating niya parang yayamanin. At kung di ba ako nagkakamali, parang inayos na rin siya. Ni-renovate, parang pinanatili siya na puntahin talaga. Pero sa ngayon, na siya, giba-giba. Pero during the time na nakatayo pa ito, talagang makikita mo na yung staircase niya, yung balcony, yung windows, yung mga pader, talaga meron siyang nakaukit na artwork. Parang Victorian yung dating nung style nung kanyang mga bahay, and even the kwarto and the restrooms. Kaya, makikita mo na yung prominent na kulay ng pula, nagdagdag ng kagandahan doon sa loob ng Bahay na Pula. Inside and outside of the Bahay na Pula, talagang maganda yung bahay. Pagdasal din natin yung mga kaluluwa na sinasabing nakikitang dumadaan at tumatawid dito. Kasi very horrifying yung stories behind the beauty of this house actually. Ipagdasal din natin yung kaluluwa nila, the Ilusorio family, and even yung mga naging biktima dito at mga kababayan natin na Pilipinong mandirigma na lumaban during World War II na naging parte, naging bahagi ng kasaysayan ng lugar na ito. Importante din kasi talaga na, 'di ba, malaman yung history eh. Yes. Kasi yung iba parang tinitignan lang siya bilang haunted places. Kasi kapag tinignan mo sa Google, pag yung most haunted search, naku, hindi nawawala ang Bahay na Pula. Alam natin yan. At feeling ko talaga nakakadagdag yung pagkapula niya. Kasi pag sinabing pula din, di ba, nakakatakot, dugo, parang gano'n. Nai-incline talaga siya sa gano'n. So, kaya gano'n na rin yung takot ng mga nakakadaan, yung mga nakakaalam nun. Yes, sana sa darating na panahon, maaprobahan na ito ay maging, if I'm not mistaken, ito ay inilalakad bilang Memorial War Site. Parang makilala siya ng National Historical Commission of the Philippines. Kasi kung tutuusin, ang mga heritage houses sa lalawigan ng Bulacan, hindi lamang ito ang isa sa heritage house ng lalawigan ng Bulacan. Napakarami. Marami sa San Miguel, marami sa Malolos, yung likod nun, yung Pariancillo Street, napakarami mga heritage houses na nakakalungkot kasi I have architecture friends na sinasabi nila na yung mga haunted house, nakikilala siya bilang haunted. Pero hindi siya nakikilala sa disenyo at nung yari ng bahay. Na kung tutusin, iyon talaga yung glorifying days ng mga bahay. Kumbaga yung nasasayang yung ganda at yari ng bahay dahil doon sa mga naiangkla siya bilang haunted places o kaya dahil sa pagpapelikula ng haunted dun sa lugar na. At ngayon nga po ay ating pag-uusapan naman at iisa-isahin po ang mga sakit na nasasaklawan ng mga buto at kasukasuan. Una na nga po sa ating listahan ang osteoarthritis. No, Miss Agos, unahin natin ang osteoarthritis. Ano nga bang osteoarthritis? Ito po ay sanhi ng pagkasira ng cartilage or ang malambot po na tissue sa pagitan ng ating mga buto. No? Yun po yun. Tapos po sa mga kasukasuan, dahil po sa ang pagtanda po, labis na timbang at paulit-ulit na paggamit ng mga kasukasuan ay pangunahing dahilan nito. Ang sintomas po ng osteoarthritis ay una na po ang pananakit
sa mga kasukasuan, lalo na sa pagkatapos po ng paggalaw o pagtatapos ng araw. Yung parang once na nabigla yung katawan mo sa sobrang daming galaw, siguro I think yung sobrang pagal na pagal ka after the day. Nagamit yung katawan mo na sa pagkilos. Pangalawa po is yung pamamaga po sa paligid ng kasukasuan. Pangatlo po, pagkakaroon ng paninigas ng kasukasuan, lalo na tuwing umaga. Lalo ngayon, ang lamig tuwing umaga. Bare months na, no? Tapos pang-apat po is yung kawalan ng flexibility o kahirapan sa paggalaw. Yun po pala yan. Dumako naman po tayo sa pangalawa, ang rheumatoid arthritis. Ito ay isang autoimmune disease. Autoimmune disease po pala, ito yung kapag ang sarili nating immune system, napapagkamalan niya na harmful yung mga healthy sa ating katawan, nilalabanan niya yung mga healthy na parte ng ating katawan mismo. So inuulit ko, ang rheumatoid arthritis ay isang autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system ang mga kasukasuan na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng mga ito. Ang mga eksaktong sanhi ay hindi pa tiyak. Pero may kinalaman ito sa genetics o namamana at environmental factors. Ano naman po ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis? Pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan, madalas sa parehong gilid ng katawan, paninigas ng mga kasukasuan tuwing umaga na tumatagal ng ilang oras, pagkapagod, pamumula at init sa apektadong bahagi at ito ngayon ko lang ito nalaman, pagbaba ng timbang. Next na po natin dyan, Miss Agos, next naman po ang osteoporosis, no? Ang sanhi po nito, ang osteoporosis po ay sanhi po ng pagbaba ng bone density o kapal po ng buto na nagiging dahilan ng pagiging marupok ng mga ito. Nako, ayan. Marupok. Karaniwan po itong dulot ng kakulangan ng calcium or hormonal changes at pagtanda po natin. Tapos po, andito naman po ang mga sintomas po niyan. Unang-una, wala pong halatang sintomas sa maaga pong yugto. Parang wala pang sign na may osteoporosis, no? Pangalawa po, mas madaling mabali ang buto kahit sa kaunting pagkilos. Parang ang sakit naman nun. Kaya nga, parang ako magulo pa naman ako. Diba? Pangatlo din po dyan, yung pagtungo po ng likod or yung stoop posture na kung tinatawag po. Yan kasi di ba Miss Allen, meron din yan yung mga, siguro nakikita nila yung parang medyo pakubana. Tapos pang-apat po is yung pagkakaroon po ng matinding sakit sa likod dahil po sa fractured vertebrae. Vertebrae, yung ating gulugod po iyon. Ayan, dumakot naman po tayo sa gout. GOUT. Ang gout ay sanhi ng labis na uric acid sa katawan na bumubuo ng mga uric acid crystals sa loob ng kasukasuan. So ano kaya ang uric acid? Ang uric acid ay isang waste product na nabubuo kapag binabago ng katawan ang mga substance nito at ito ay kadalasang nakukuha natin sa pagkain ng mga laman loob, pulang karne at seafood. Maaari itong dulot ng pagkain na mataas nga po dito gaya ng aking mga nabanggit at nakakakontribute din po sa pagtaas ng uric acid na nagkukos ng gout ang pag-inom ng alak. At gayon na din ang komplikasyon ng sakit sa bato. Ano naman po ba yung mga nararamdaman ng mga taong may gout? Biglang matinding pananakit ng kasukasuan, lalo na sa hinlalaki ng paa. Meron ako dating katrabaho, pag umaatake yung gout niya, talagang nahihirapan siyang maglakad. Pamamaga, pamumula at init sa apektadong kasukasuan, pagkakaroon ng mga atake na maaaring magtagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ayan, nalaman na po natin ang gout at susunod po natin, Miss Agos, ang scoliosis. Yan, no? Ang sanhi po ng scoliosis ay abnormal na pagkurba ng gulugod po natin. Hindi tiyak ang sanhi sa karamihan ng mga kaso, ngunit maaari pong dahil sa genetic factors, birth defects o neuromuscular conditions tulad po ng cerebral palsy. No, diyan po ang maaari pong sanhi ng scoliosis. At ang mga sintomas po ng scoliosis ay hindi po pantay na balikat o balakang. No? Parang po, pangalawa po sa ating sintomas, ang isang bahagi ng katawan ay mas mataas kaysa sa kabilang bahagi. So parang hindi talaga siya pantay. Iba-iba yata ng shape yan, Miss Allen eh. May pa S, may pa... Hindi ko alam, may S, parang, hindi ko sure eh.
Anyway. Basta ano siya, parang curve po talaga. Pero hindi, sa mga estudyante ko nun, usually pa-S yung kanilang scoliosis. Yan po, no? Tapos pagkakaroon po ng hindi balanseng postura, yan po yun. Tapos ang sakit sa likod, no? Parang ito talaga yung common symptoms. No? Parang sumasakit ka yung likod ko habang... Sa paghahanda sa Pasko ng pamilyang Bulakenyo, ito naman ay taon-taon ginagawa natin. Ang unang inihahanda ng mga pamilyang Bulakenyo ay yung Christmas decors. Nako, yung mga naka-box-box doon sa bodega ay lalabas at papagpagan lang ng alikabok. Yun muli ang ilalagay sa bawat bahay, no? So, pamilyang Bulakenyo, ang unang ginagawa, magdekorasyon ng bahay. Kasi yun daw ang yun daw magsisignify na malapit na ang Christmas Pasko. O yung ang kainaman lang doon ay pwede mo namang i-recycle. Hindi kailangan maging magastos. Pwedeng i-recycle. Kasi kabaites, ang mahal na ngayon ng Christmas decor. Sobrang mahal. Ako, kung di ako nagkakamali, ang aming Christmas tree ay meron ng mga 15 years. Ang tagal na rin. Oo, sulit na yon. So, kailangan na lang talaga pangalagaan. Yes, so pangalagaan lang. Ingat-ingat lang. Okay, so yung Christmas decors, may iba-iba dyan. Kung ano-ano mga Christmas wreath, may Santa Claus, merong mga candles na magaganda, Christmas balls and everything. Tapos, Christmas lights. Uy, pero Kabae Remy, alam mo ba na ngayon, sabi ng marami, bihira na daw ang naglagay ng Christmas lights. Alam mo kung bakit? Bakit ka ba ito? Nagtitipid. Akala ko kasi yung iba, di ba, nasusunog. Nagtitipid daw. Sobrang pagtitipid. Pero hindi Alam mo ba na may mga Christmas light na solar? Ayun. Oo. Nakakatipid na tayo. Andun kasi may solar naman. Solar. Iwanan mo lang siya doon. Pag naarawan yun, mamayang gabi, ilaw na uli yun. Ayun. So ano pa ang inihahanda ng pamilyang Bulakenyo? Christmas songs. Ayan. Siyempre, kailangan yung mga Christmas songs nakahanda. Naku, araw-araw yan maririnig mo sa kapitbahay. So, sino nangunguna? Si Jose Marichan? Ay, si Jose Marichan. September 1 pa. Basta nag-bear. Nag-bear. Lahat ng mga Pinoy naka-ready kay Jose Marichan. Trademark na yun ni Jose Marichan. Yung Christmas song niya na ano nga ba yung Christmas song? in Our Hearts? Christmas in Our Hearts. Ako kasi ang alam ko lang na Christmas yung we wish you a Merry Christmas, we wish you, kasi madali yun. Eto na, ang mga plano, ang mga party. Pero alam mo, Kabae Remy, isa rin sa pinaplano nila ay yung mga nasa abroad. Yun. Uuwi. Para lang doon sa pinaplano nilang mga parties, mga reunions, no? Mga high school batch reunions. Ang reunion kasi talaga ginagawa talaga every December na. Oo nga. Para isang okasyon na lang. Naku, ang mga parties at katakot-takot na mga handaan. Kaya isa sa mga mahirap kapag ganitong December ay mag-diet. Ayan, wala na ang diet pag December. Cheat day. Cheat day every day. Sabi nga, pag magpapa-blood chem ka, next year na. Ayun na nga ang masaklap noon. Nangain ka ng nangain ngayong December, papa-blood chem ka ng January, syempre ang parang kalokohan. At tapos pag nakita mo, mataas ang cholesterol, mataas ang sugar. Bakit? Ang sarap kasing kumain. Kakibat nun, ha? Dumadami rin ang consumption ng mga t-shirts. Kasi yung mga reunion t-shirts nila, nagpapagawa talaga taon-taon. Pinaghahandaan talaga kasi. Pinaghahandaan talaga yun, yung mga t-shirts, tapos yung mga may tema. Tapos, isa dyan sa mga inaasahin nila, sino ang host?
sino ang, kumbaga, planado, sino sa games, sino ang sa pagkain, sino yung mga dekorasyon, sino yung para doon sa mga raffle prizes, sino yung maghahanap ng mga ipaparaffle, sino yung magbibigay ng mga May kanya-kanya silang mga assignment. Yes, ganon ka busisi ang mga pamilyang Bulakenyo pagdating sa mga ganitong Kasi mga gusto nila organize talaga. Yes, oo. Hindi yung basta-basta na lang, Christmas party or kasi, reunion. Kasi Mahirap once a year. mag-conduct niyan. Yes, oo naman. Umpisahan na natin sa seasonal affective disorder. Yes. So, ano ba yung SAD? Nakaka-sad ba yan talaga? Napakaganda po na topic natin. Napapanahon din Yes, sa atin oo. ngayon sa weather po natin. Actually po yung seasonal affective disorder, general term siya. Pero sa Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder po, specification po siya ng major depressive disorder with seasonal pattern. So, pag sinabi po nating depressive disorder, nandun nga po yung nakakaramdam po ng sobrang kalungkutan, kawalan po ng gana sa mga ginagawa po sa buhay or interes sa buhay. Ang pinagkaiba lang po nito tinatawag po natin na seasonal affective disorder, doon po talaga sa major depressive disorder, tumatagal lang po ito ng 3 hanggang 5 buwan. Ang major depressive disorder po kasi tumatagal po siya ng 6 hanggang 10 buwan. Tapos po, ito po tinatawag po natin na SAD. Nangyayari po ito base po sa panahon. Sa mga bansa po na may 4 na klase ng panahon, karaniwan po ay every fall and winter time. Kaya po, ang tagal po niya ay 3 to 5 or 6 months. Tapos po, nawawala po ito during spring or summer. Pero may mga cases po, nabaligtad po nangyayari. Nangyayari po sa iba ay tuwing spring and summer, nagkakaroon po sila ng SAD. Pero pagdating po ng fall and winter, dun po sila nakaka-recover. So, depende. Depende po. Dito po sa atin sa Pilipinas kasi po ang categorization po ng season natin, dry and wet season. Kadalasan tuwing rainy season, saka po ganito nga pong bandang December to early February dahil po apektado po tayo ng malamig na panahon. Nakaka-apekto pala yung season, no, Kuya Carl, yung klima Yes. sa mental health na. And mahirap din pala dito sa atin sa atin ngayon. Kasi parang yung pag-ulan parang hindi na seasonal eh. Oo. Parang year-round na yung pag-ulan eh. No? Ako naman, may mga kakilala rin akong tao. Or minsan, may ano din yun, ibang season naman. Yung halimbawa, season ng Christmas or ng New Year. Especially kapag halimbawa, may namimiss kang na mayapang tao. Nangungulila ka. Was birthday. Ibang season naman, celebration na season naman. Okay po, ang tawag po natin yan sa particular na condition po na yan ay holiday blues. Kung familiar po kayo doon. Oo. Kaya pala ako din minsan napapamuni-muni ako pag bago mag-birthday. Parang ganun. Mas common po actually yan sa Pilipinas yung tinatawag nating holiday blues kaysa sa SAD. Sa holiday blues po kasi dito sa atin sa Pilipinas, karaniwan nga po siyang nangyayari December, tapos kaka-recover yung may mga holiday blues po ng bandang January na. Tapos na po kasi yung sa ating mga Pilipino, pinaka-importanting holiday, Pasko at Bagong Taon. Oo. Kaya dapat po maging mindful tayo kasi hindi laging merry ang Christmas para sa lahat. Kasi minsan, halimbawa, nag-e-enjoy ang lahat, pero ikaw nangungulila ka. So, kailangan maging mindful din tayo dun sa nararamdaman ng Or yung iba, wala namang means para mag-celebrate. Atin na yan, di ba? Hindi naman lahat privilege na may ganong pan-celebrate. Yan. Sir Mark, ano po ba yung nagiging cause o yung risk factors po ng SAD? Okay po, ang mga cause and risk factor, unahin po natin yung erratic circadian rhythm po natin or yung mas kilala natin sa tawag na biological clock. Nagkakaroon po na unsynchronized time yung biological clock po natin sa environment. Kasi po, di ba usually pag winter, mas matagal ang gabi, mas madilim. Yes. Pangalawa po ay yung imbalance po ng mga brain biochemicals po natin tulad ng melatonin saka po serotonin.
Yung melatonin po kasi irresponsible siya para makatulog tayo ng maayos. Then yung serotonin po, mood stabilizer siya. At isa po siya sa tinatawag natin na happy hormones. Pangatlo po ay deficiency or lack of vitamin D. Malaking factor po sa mental health po natin kung meron po tayo enough vitamin D po sa ating katawan. Nakaka-araw. Tsaka hindi, yung bukod din sa vitamin D, isang booster din ng serotonin. Di ba pag nagpapaaraw tayo? Yung warmth. Oo. Nararamdaman. Ako nararamdaman ko yun pag nagpapaaraw at the same time, pag nagpe-pet ako ng animals. Okay po. Yan. Papansinin nyo rin po, yung 3 causes po na nabanggit ko, 3 general causes, may common factor po sila. Kailangan po ang liwanag, light or araw, para po maiwasan po natin itong mga causes po na ito. Tapos pagdating po sa risk factors, mas common po itong nangyayari sa mga kababaihan po natin. Then sa mga younger adults, compare po sa mga older adults natin. Sa mga tao po na nakatira po na malayo sa equator ng globe po natin. Kasi di nga po sila naaarawan. Tapos yung may mga history po na mental disorder, particularly po ng depression and bipolar sa family. Republic Act number 9344, ito ay naglalayong protektahan ang mga kabataan na nasasangkot sa anumang uri ng krimen. So kabilang ang substance abuse. So nakatuon ito sa rehabilitasyon, sa edukasyon, at sa pagbibigay ng tamang suporta upang maiwasan ang pagkakalulong sa droga. So, narito naman kung paano mapapangalagaan ng batas ang mga kabataan laban sa substance abuse. So, nandiyan ang exemption from criminal liability ng mga kabataang wala pang 15 taong gulang. Ang mga kabataan po na wala pang 15 taong gulang na nasangkot sa paggamit o pagkakaroon ng illegal na droga ay hindi maaaring kasuhan ng kriminal. Sa halip, 'di ba, sila po ay isa sa ilalim sa intervention programs tulad ng counseling, skills training, at family support upang maiwasan ang tuluyang pagkalulong sa droga. So sa halip na parusahan sila ay tutulungan na maiahon, 'di ba? Maiangat natin, matalikuran nila 'yon at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Yes, partner. Siyempre, parang hindi pa sila ganun kaalam eh. So, imbis na ikulong, pinapakita na lang natin sa mga kabataan na mali yun. So, parang maliwas yung kanilang mga kaisipan dun nga sa masasamang bisyo na yun, ginagawa na lang natin sila ng intervention program. So, pangalawa na dito, partner, siyempre may diversions program din para sa mga kabataang 15 to 18 years old. Ang mga kabataang nasa 15 hanggang 18 na nahuli dahil sa substance abuse ay hindi agad kinakasuhan sa korte, partner. Sila ay maaaring dumaan sa diversions program na naglalayong itama ang kanilang pag-uugali at tulungan silang makabangon mula sa problema ng droga. So yun nga, bilang kabataan kasi, partner, syempre, mas prioridad natin na ituwid pa natin sila. Oo, kasi hayaan natin sila. Kasi kapag kinulong mo agad, di ba, parang baka ma-instill sa mind nila na, ito na ako, masama na ako, di ba? Parang mawala na sila ng pag-asa sa buhay nila. Baka mas ma-influensyahan pa sila doon, di ba? Oo. So, kaya kailangan talaga ng tulong. Kaya nadyan din yung mga community service, di ba? Yes, partner. Katulad na nabanggit ko kanina, yung skills development, di ba? Counseling sessions, partner, kaisa din dyan. Oo, tama. Para at least mas mahone pa sila na, kaya ko palang gawin to. Diba? Yes. Mas okay pala to kaysa ganito yung ginagawa kong kasama na nalululong ako sa masasamang bisyo. Okay pala na ito yung bagay na pagtuunan ko ng pansin. Tama naman, 'di ba? Mas napapaganda pa yung kanilang kinabukasan. Yes. Meron din tayong tinatawag na rehabilitasyon at pagpapapasok sa mga bahay pag-asa. Itong mga kabataang nalulung sa droga ay inilalagay sa mga youth rehabilitation centers o bahay pag-asa. Meron tayo niyan dito upang makatanggap ng angkop na rehabilitasyon at suporta. So layunin nito na matulungan ang kabataan na huminto sa paggamit ng droga at mabigyan sila ng counseling, medical treatment kung kinakailangan, at vocational training, 'di ba? Meron tayong pag-asa
Youth Rehabilitation Center dito sa Bulacan na every year yan nadadalaw natin, di ba? Tuwing nag-ano tayo ng ating 5 pillars of criminal justice system. So, George, yun, hindi namin nakakalimutan silang pasyalan. Binibigyan namin ng gifts, tapos nagpapagames kami. Oo, para at least ma-feel nila na may nakakaalala sa kanila na yung mga tagalabas na willing na suportahan sila at maghintay na hanggang ready na silang lumabas ulit. Ayun, George, ha? Ano naman ang masasabi mo sa batas na ito? Ayun nga, maganda po yung batas na to dahil nabibigyan po ng second chance yung mga kabataan. Kagaya nga po ng sabi nyo na bata pa lang po kami and madami pa po kaming sa buhay. And ayun nga po, ang mission po ng batas na to ay maisulong po ang kabutihan at kapakanan ng kabataan para na rin po sa future namin. Tama. So, ang RA number 9344, pinapanatili nito ang dignidad ng kabataan bilang mga individual na may kakayahang magbago. So, nakafocus siya sa mga kabataan talaga. Yes. Siyempre, parteng papalakas sa papel ng pamilya, paaralan, at komunidad bilang bahagi ng solusyon sa mga isyong kinakaharap ng kabataan. Sa ating bibigyang diin ngayong umagang ito ang liver cancer at viral hepatitis. Ipinagdiriwang ito ngayong buwan ng Enero, no? Ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month na may temang malusog na atay, masayang buhay. So ayon po sa datos ng Department of Health, mataas po ang bilang ng mga Pilipinong nagkakasakit ng liver cancer dahil po sa hindi magandang health lifestyle at itinuturing ito bilang silent epidemic. So kaya naman sa bisa po ng Republic Act 10526 noong 2013, ang buwan po na ito ay idineklara sa pagsusulong ng mga programa at pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa liver cancer at viral hepatitis para syempre maagapan din yung mga nasabing sakit. So mahalaga po no na malaman ng ating mga kababayang Bulakenyo na ang liver cancer po ayon sa Department of Health ay ang pang-apat no sa pinaka-common na cancer ng mga Pilipino. Ang liver cancer po ay kadalasang nakikita bilang isang bukol o mga lupon ng bukol sa mismong atay. At ngayon, bibigyan naman nating pansin yung mga uri ng liver cancer. Hepatocellular carcinoma, kilala din po bilang hepatoma. Ito ang pinaka-common po na uri ng liver cancer. Ang cholangiocarcinoma, tinatawag din na bile duct cancer at nagsisimula sa maliit na tube-like bile duct sa atay. Liver angiosarcoma, isa po itong rare form ng liver cancer na nagsisimula po sa blood vessel ng liver. Mabilis po ang cancer na ito at nakikita ito sa advanced stage na. Pag po naririnig natin yung sarcoma, ito yung rare pero pangmalakasan. At lastly, ito pong hepatoblastoma, isa po itong sa extremely rare din na type ng liver cancer na halos laging nakikita sa mga bata 3 gulang pababa, no? At gumagaling lamang po ito sa pamamagitan ng surgery at chemotherapy, no? Ano nga ba yung mga simptomas kung meron ka bang liver cancer, no? Ang mga simptomas po ng liver cancer ay hindi kaagad lumalabas o nararamdaman. 'Di ba sabi nga natin, ang mga cancer usually nalalaman siya at nade-detect siya at na-diagnose siya madalas pag advanced stage. Mga later stage na, no. Yung mga simptomas pong ito ay lalabas kapag malala na. Ito po yung mga sumusunod. Pananakit ng katawan at pagkawala ng ganang kumain. Pangalawa, paninilaw po ng balat at mga mata. Ito yung tinatawag nating jaundice, no? It's a warning sign. Ibig sabihin po nun, magpa-check na kayo. Bukol sa atay, pero ito hindi mo naman malalaman kung may bukol ka sa atay, Miss Jane, Hindi mo naman no? siya makakapa. Kaya kailangan talaga, no? Lagi namin ina-encourage ang mga tao po magpa-check po talaga. Yes. Pananakit ng kanang bahagi ng tiyan, yung bandang itaas po, kanan sa taas. Abdominal bloating at mabigat na pakiramdam. Sumunod, panghihina, pagbaba ng timbang, pangangati ng balat. So ngayon naman pag-uusapan natin kung ano naman po yung mga risk
factors ng liver cancer, no? So, maraming pwedeng magdulot ng cancer sa atay ng isang tao. So, may mga dahilan po o risk factors ang isang tao na nadadagdag ng tsansa na magkaroon siya ng cancer sa atay. So, una na po dyan ay ang cirrhosis o yung pagpepeklat at permanenteng pagkasira ng atay. Pangalawa po ay ang chronic liver diseases o yung mga pangmatagalang sakit sa atay na mula sa kahit anong dahilan. Ang hepatitis o infection sa atay. Pang-apat din po sa ating risk factors ay ang fatty liver o non-alcoholic fatty liver disease. Ito po ay isang kondisyon na kung saan nababalutan ng taba ang atay. Maaari po itong magdulot ng pamamaga ng atay na kung hindi maagapan ay maaari ngang maging pagpepeklat ng atay o yung cirrhosis. Panglima po sa ating risk factors ay ang aflatoxin B1. Ito po ay isang fungus na nagdudulot ng cancer sa atay at ito po ay ang pangkaraniwang nakikita sa mga naitambak na mais o mani sa mga maiinit at maaalinsangang lugar. So ang sobra at malakas na pag-inom din ng alak. Ito, kahit na umuulan ngayong araw na ito, ayan, kasama po natin ang owner ng Panyera. Ayan, kasama po natin si Binibining Joanna Risa. Hey, David! Hi, ma'am! Magandang hapon po. Thank you very much for inviting me today. Yes, it's our pleasure, ma'am, na makasama ka namin dito po sa ating Radyo Kapitolyo. Ba't yun ang naisip mo, ma'am? Bata ka pa lang ba? Talaga nagde-design ka na ba? O bata ka pala? Kasi mother mo is abogado. Tinuturuan ka ba niya ng manahi? Paano nag-start tong passion mo dyan, ma'am? Wala pong mananais sa family namin, actually. Noong bata lang po ako ay nahilig po ako mag-drawing ng mga damit, mag-disenyo na. Kaya nung high school, ang pinili ko pong TLE major ay garment. So, since third year high school, nagtatahi na po. Hulaan ko, ma'am. Siguro elementary ka, hindi ka nakikinig, nag-sketch ka na. Opo, tama. Di ba may mga ganyan? Before, ano yung mga ini-sketch mo, ma'am? Ang mga ini-sketch ko po, mga gown, mga mahilig po ako sa mga duwende, mga fairy. Ayun, nagdo-drawing ako ng mga costume ng fairy, iba-ibang theme, merong ice fairy, fire fairy, ganun po nagsimula. And then, nung sa TLE subject ba yan? Ano naman ang ginagawa nyo na doon, ma'am? Tinuruan po kami doon na magtahi gamit ang high-speed na sewing machine. At natuto rin po kami paano mag-pattern, maggupit ng tela, mag-design, mag-upcycle ng mga non-conventional na mga materials. Tapos ginawa naming damit. And then, nag-start ka na ng business. Tama ba ako, ma'am? Kailan mo to sinimula ng iyong negosyo, ma'am? Ang Panyera po ay nagsimula last year lang. Panyera means, ano ibig sabihin ng Panyera? Panyera meaning kapwa abogada. Iyon po yung mga tawag sa kapwa abogada. Pero sa iba-iba, kumpanyera. So, sa'yo is Panyera. Okay? Ang root term po ay kumpanyera, meaning companion, kasama. Kasama. So, ito sinimulan mo last year lang, 2024. 2024, pagka-graduate ko po ng law. Paano yun? Habang nag-aaral ka ng law ba, napagsabay mo yung clothing o hindi muna? Focus ka muna sa pag-aaral? Hindi ko po napagsabay, pero kapag may mga event, yung tita ko, nagpapagawa ng gown, doon lang po ako nananahi. Ngayon, ma'am, sinimulan mo si Panyera business mo last year. Kumusta, ma'am? Maganda po so far ang takbo. At bukod sa nakakapagod, mas nakakatuwa. Dahil ito rin po talaga yung gusto mo. First passion ko. Although yung alam ko po na yung parang calling ko rin ay maging abogado. Yes, tama. Kaya mo yan, ma'am. Ilan ang iyong mananahi, ma'am? Less than 10. 10. Less than 10. And then, ikaw nagde-design lahat? Opo. At nagtatahi din po ako kapag may free time pa? Custom. Mga custom order. Kumusta? Marami ka na mga nagiging client, ma'am. Opo. Ngayong January nga po ay dumagsa yung mga order. Yes. At thank you po sa mga nag-order at mga naging client namin. Dito yung ilang sa mga sample niya. Actually, suot na niya, no? Anong tawag dyan, ma'am, sa ganyang, ano na yan, ma'am? Ang style po na
ganito tulad ng suot ko ay kimona ang tawag. Kimona. Ginawa po natin siyang mas modern, yung nauuso ngayon na maraming ribbon, very coquette. At ito po ang aking first sample actually. So, ayan, meron tayong custom embroidery na flowers, tapos yung in-incorporate natin yung cut-out. At kung makikita nyo rin po, ganitong style din to. Ma'am, anong tela to ba? Ito po ay Taiwan Husi. Oo, ano natin, ma'am? Taiwan Husi. Okay. Dalawang layer siya. So, hindi po pero siya... medyo siya makapal din, okay? So, ang design ito ay mga, tama ba? Parang anaho, ano ba ito? Palm leaves po ang palm design leaves niya. Yan. Cut-out embroidery din po ito. Custom. Okay, and then yung isa natin, ma'am? At ito naman po ang aming main product. Main product. Ito po ay tinatawag na pabalat. Pabalat. Opo. O borlas de pastillas. Ito po yung mga karaniwang pinambabalot ng pastillas na gawang San Miguel. At kadalasang gawa sa papel de hapon. In-incorporate po namin siya para magamit sa damit. Sa pamamagitan ng pagpalit ng material, ginawa naming leather. Faux leather po. Pero yung proseso po ng paggawa nito ay parehas pa rin, mano-manong paggupit po. At ang nagugupit po niyan ay ang Borlas de Mayumo mula sa San Miguel, Bulacan. Sila pa mismo ang nagugupit. Inihahandog ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan at Liga ng mga Barangay sa Bulacan, ang Gawad Galing Barangay. Taunang parangal para sa pinakamagaling, pinakamalikhain at pinakamahusay na gawaing pambarangay. Natatanging lingkod barangay, natatanging volunteer workers, at natatanging volunteer group. Ang Gawad Galing Barangay ay nilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa ilalim ng Bulacan Awards Program for Barangay Innovation and Excellence o BAPB sa bisa ng Panlalawigang Kautusan bilang 03-T06 at Panlalawigang Kautusan bilang 59-2010 na sinusuga ng Panlalawigang Kautusan 98 Series of 2023 bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga barangay sa kaunlaran ng lalawigan. Batayan sa pagpili para sa gawaing pambarangay, mabisa, may pakikipagtulungan sa tao, may tiyak na resulta, patuloy na maipatupad kahit may pagbabago sa liderato, kayang gayahin, at may kabaguhan at pagkamalikhain. Batayan sa pagpili para sa punong barangay, ehekutibong pamamahala, panglehislaturang gampanin at gampaning pangkatarungan. Batayan sa pagpili para sa kagawad ng barangay, gampanin sa sanggunian, pagtulong sa punong barangay sa pagsasagawa ng mga gawain. Batayan sa pagpili para sa kalihim ng barangay, pagganap ng tungkulin bilang kalihim ng sangguniang barangay, pagganap ng tungkulin bilang kalihim ng lupon sa katarungang pambarangay, pamamahala ng dokumento. Batayan sa pagpili para sa ingat yaman ng barangay, tungkulin at responsibilidad, pag-iingat sa kaban at ari-arian ng barangay. Batayan sa pagpili para sa volunteer workers at volunteer group, makabuluhang ambag sa pamayanan, pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon at iba pa, mga karangalan at pagkilalang natamo. Sino ang mga maaaring sumali? Una, lahat ng barangay na may gawain o proyekto na may 1 taon nang ipinatutupad. Pangalawa, lahat ng lingkod barangay, volunteer workers at volunteer group na mahigit 1 taon nang naglilingkod. At panghuli,
Maaari rin na sumali ang mga barangay na nagwagi sa nakaraang Gawad Galing Barangay. Paano ang pagsali? Maaaring sumali sa pamamagitan ng direktang aplikasyon, sa pamamagitan ng application form, sa pamamagitan ng pag-click sa link na nasa Facebook page ng Gawad Galing Barangay Bulacan. Mag-download ng nomination forms at ipadala ang nasagutang forms sa gawadgalingbarangay@gmail.com. Ang mga magsisipagwagi ay tatanggap ng gantimpala tulad ng mga sumusunod. Ang bawat isa sa 5 nagsipagwagi sa kategoryang natatanging gawaing pambarangay ay tatanggap ng tumataginting na 200,000 piso at plake ng pagkilala. Para sa kategoryang natatanging lingkod barangay, ang punong barangay ay tatanggap ng plake ng pagkilala at 50,000 piso. Tatanggap din ng tig 20,000 piso at plake ng pagkilala ang kagawad, kalihim at ingat yaman ng barangay. Ang kategoryang natatanging volunteer workers, kagaya ng barangay tanod, lingkod lingap sanayon, barangay health worker, mother leader, at barangay training and employment coordinator, ay tatanggap ng tig 20,000 piso at plake ng pagkilala. 50,000 piso at plake ng pagkilala naman ang gantimpalang matatanggap ng natatanging volunteer group. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan at tumawag sa Provincial Planning and Development Office sa telepono bilang 044-791-8176 o bumisita sa www.bulacan.gov.ph o sa Facebook page ng Gawad Galing Barangay Bulacan na maaaring mascan sa pamamagitan ng QR code. Ako bilang dating Gawad Galing Barangay, lahat ng mga barangay officials na makakausap ko, lagi ko silang hinihikayat na sumali. Kasi motivation yon, masarap doon sa mga kasama niyang mga barangay volunteers na yung barangay nila tinatawag sa entablado para tumanggap ng award sa Gawad Galing Barangay. So lahat ng pagod nila mawawala. Hindi ibig sabihin ng pagsali ay ang gusto mo yung premyo. Sa pagsali, ang ibig sabihin ay makikita mo yung panuntunan mo sa paglilingkod mo. Sa akin po mga kapwa po ng barangay sa buong Bulacan po na binubuo ng 569 barangays. Tayo po ay lumahok dito sa Gawad Galing Barangay. Napakalaking tulong po ito. Hindi lamang po yung parangal o pagkilala sa ating pong mga sarili, bagkos yung makilala po yung ating pong barangay at maging tulong na rin po sa ating nasasakupan. Kailangan may mga pamantayan din po tayong sinusunod para sa ikauunlad ng ating barangay. Puno man tayo ng kaalaman, kung wala po tayong guide o guidelines na sinusunod sa ating pamamahala, ay magpaparang bato po ito. Parang isang istrukturang walang inhinyero na pag nabuhal ay nagpapagulong-gulong sa ilang. Kaya umaasa ko na sa pamamagitan ng Gawad Galing Barangay ay mapapatunayan natin sa ating mga nasasakupan na talagang hindi kayo nagpapabaya sa inyong tungkulin. Kaya inaanyayahan ko kayo na sumali at ipakita yung inyong sakripisyo sa paglilingkod. Isa na naman pong episode ang ating pinagsamahan, mga Bulakenyo. Naway kasiyahan kayo at marami kayong natutunan sa lahat ng aming itinampok na istorya. At bilang isang Bulakenyo, naway patuloy tayong suportahan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagtangkilik, sa sariling atin. At ako naman po bilang inyong lingkod, ay palaging nakagapay at nakasuporta sa inyo sa pamamagitan po ng mga serbisyong kaloob ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan at sana'y huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa ating programa. Para po
Sa mga nais magbigay ng kanilang feedback and story suggestions, follow lang po ang ating mga social media accounts. Ayan po. So hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando, ng Dakilang Lalawigan ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.